Mayong hapon, Mindanao. Adlong Lunes, Marso 25, tuig 2024. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo mga nag-unang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Dale Bartalaba, ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Nangapaig ang 13 kapasahero sa usa ka van human kini nasunog sa Cotabato City. Nahitabo ang insidente human nagbangga ang van sa usa ka dump truck. Ibrigada mo, Antoinette Sereneo. Kinuupan, uyas bata. Arin, may bata diyo! Hoy, buhay ng gata! Wala kagwa na utok niya. Dili na mailhan ang 13 ka mga tawo nga sakay sa nasunog nga van human nabangga sa usa ka dump truck sa Antipas Landmark sa Purok 2, Barangay Luhong, Antipas, North Cotabato kaganinang pasado alas 12 sa udto. Base sa report, ang van nga adunay plate number MWB 911 gikan sa Antipas padulong sa Kidapawan City apan nakabangga sa dump truck nga adunay plate number MAD 8703 nga gikan dinhi sa Kidapawan City kun asa nasunog ang van. Wala na nakagawa sa mga pasahero gikan sa van tungod sa kalit nga pagdilaab sa tibok sakyanan. Padayon pang ginasuta sa brigada ang ilhanan sa 13 ka mga pasahero sa nasunog nga van apan adunay taho nga upat kanila ang mga residente sa Barangay Luhong, Antipas kun asa usa kanila ang kaning kapitan sa naasoy nga barangay. Samtang adunay bata nga sumala pa gidala sa ospital human kini gilabay sa bintana sa sakyanan ug padayon pang ginasuta kun unsa na ang kondisyon niini. Report gikan sa Antipas, Cotabato. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina in the heart of changing lives. Brigada News. Patay ang usa ka 34 anyos nga beautician human gipusil sa Zamboanga City. Illegal nga droga posible matud pang motibo sa insidente. Ibrigada mo, Marco Polo Muta. Patay ang isang lalaki na miyembro ng LGBTQ matapos tambangan ng isang suspect sa sitio Bamboo House, Asinan, Barangay Kasangyangan, dito sa lungsod ng Zamboanga. Kinilala ang nasawi na biktima na si Admer Areza Itubato, 34 na taong gulang, isang beautician at residente ng sitio Padios, Barangay Talon-Talon, dito sa lungsod ng Zamboanga. Ayon sa mga nakasaksi, galing umano ang biktima sa kanyang customer na taga Barangay Kasangyangan. Subalit, maaga pa lamang ay may isang lalaki na di umano'y minamanmanan ang naturang biktima. Makalipas lamang ng ilang oras mula sa kanyang customer ay bigla na lamang sumalubong ang suspect habang papauwi na ang biktima at walang habas na pinagbabaril ang biktima na tumama sa ulo, dahilan agaran nitong pagkamatay. Ayon sa pahayag ng otoridad, posible may kinalaman sa paggamit ng droga o maaring nadamay ang biktima sa mga gumagamit sa iligal na droga sa nasabing lugar. Napag-alaman, nakilala ng otoridad ang suspect na si Aldazer Kahal I. Muhammad. Legal ang edad, kasalukuyang residente ng nasabing barangay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Police Station 6 Tetuan upang malaman kung ano ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Report mula dito sa lungsod ng Zamboanga. Ito si Brigada Marco Polo Muta. In the heart of changing lives, Brigada News. Patay, human gipusil ang usa ka babayi sa Cagayan de Oro City. Ang gulo sa krimen, padayon pang gitutukan sa kapulisan. Ibrigada mo, Jackie Paclar. Dead on the spot ang usa ka babae human gipusil sa ulong bahin sa wala may lang suspitsado sa Barangay 22, Cagayan de Oro City. Naila ang biktima nga si Lenny Tanga, 37 anyos, lumad nga taga Claveria, Misamis Oriental o kasamtangang nagpuyo sa Barangay 22 ni syudad, kauban ang iyang live-in partner og mga anak. Sumala sa live-in partner sa biktima nga si Ronald, nga dunay usa ka lalaking nagsakay sa motorsiklo nga nagpailang taga Surigao City og nagpatuong nangitag boarding house. Nga taga Surigao siya. Okay. Ako nangita siya boarding house kay iyang asawa mo nagtrabaho sa Guisano. Moto nga nangita siya
Ako lang gibiyaan kay naramon sila sa taas, nag-restore sa hagdanan, sulod ko sa kwarto. Balik, naibuto mga after dato mga 10 minutes ba to? O, nade ko. Ora. Palauman pa sa kapulisan ang investigasyon sa nahisgutang kaso sa pagtumbok sa suspitsado og motibo sa krimen. Actually, nagpataogan ng lalong pang-investigasyon, no? Di pa kumahatas ang ala sa itong biktima. Okay. O sa mo, ang suspect, no? Ay, Okay. pagkabot sa pulisya, naman tao, no? Sige lang, tagaan mo na kong additional information sa panghitabo, siguro ugma siguro. Actually, conduct ang mga checkpoint kano sa kung nanawag kano sa Scanner Radam regarding sa hitabo. Ipa-alert na tanan ang ato mga boundaries regarding sa ato ang katong motor. So taon sab sa kapulisan ang kasikbit nga mga establishmento kung nakuhaan ba og CCTV footage ang maong pagpamusil patay sa may dalang Corrales extension ning syudad. Balita gikan sa Cagayan de Oro City, in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Padayong ginaimbestigahan sa kapulisan ang pagpusil patay sa babaeng Paningkamutan negosyante sa mga sakop sa Kidapawan City kaniadtong Police Station Sabado nga sa buntag. mahatagan og hustisya. Aduna na ang gulo nga ginatutukan ng otoridad apan nagdumili pa sila sa pagbutyag aron na dili makaguba sa ilahang investigasyon. Ibrigada mo, Antoinette Sereneo. Paningkamutan sa mga sakop sa Kidapawan City Police Station nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa babaeng negosyante nga si Ara Bayhon. Kinsa gipusil patay sa pakighinabi sa Brigada News FM Kidapawan kay Kidapawan City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr. Gibutyag niini nga angayang adunay madakpan sa maong krimen ug matud pa aduna na sila mga na-interview nga nakahatag og mga impormasyon sa maong pagpamusil ug nahuptan na usab nila ang CCTV footage nga nakuha sa lugar. Nagdumili pa si Lieutenant Colonel Palgan sa pagbutyag kung unsa gayud ang motibo sa pagpamusil kay Bayhon. Aron matud pa, dili mahamper ang investigasyon. Hinuon, aduna nay mga anggulo nga ginalantaw ang kapulisan kabahin sa pagpamusil. Si Ara Bayhon, 38 anyos, usa sa mga tag-iya sa hardware og taga-Makilala, Cotabato. Gipusil sa wala mailhing suspect sa tubangan sa motor shop sa iyang manak o anak sa iyang bana. Sumala ni Colonel Palgan, tulo ka samad pinusilan ang naangkon sa biktima nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Gidala pa sa ospital ang biktima apan wala gayud kini naka-survive gikan sa mga samad nga naangkon. Samtang gipaklaro ni Colonel Palgan nga base sa ilang pag-imbestiga walay hulga sa kinabuhi nga nadawat ang biktima. Report gikan sa Kidapawan City. Ako si Brigada Antoinette Lagunaso Sereneo, in the heart of changing lives. Brigada News. Patay ang drug suspect human ni sukol sa gikasang buy-bus operation sa mga sakop sa Buhangin Police Station sa Ponteverde sa Barangay Comunal, Davao City. Kahibaluan nga baguhay lang nagpanaog og ultimatum si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga user ug pusher nga manghawa og mangundang na sa iligal nga binuhatan. Ibrigada mo, Gib Maing. Human sa gipakanaog nga ultimatum ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, usa ka drug pusher ang nasampulan ato sa buy-bus operation. Human misukol sa kapulisan, giilang namatay nga si alias Win, high value individual ug tapuan drug watch sa syudad. Gilusad ang operasyon sa masakop sa Buhangin Police Station, batok sa suspect sa Ponteverde Subdivision, Phase 2 Barangay Comunal ning syudad. Napalit og nakuha matud pa sa suspect ang 110 grams sa gituang shabu nga mobalor sa 748,000 pesos og 50 grams sa marijuana nga mobalor sa 6,000 pesos. Na-recover sa nesgutan ang usa ka unit sa .45 caliber pistol nga giundan sa 5 ka buhing bala. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gib Maing, Brigada News. President Quirino sa Sultan Kudarat nagdeklara og modular learning tungod sa init nga panahon. Publiko giabisuhan nga magpabilin sulod sa panimalay ug dili magbulad sa init. Ibrigada mo, Jed Sebanes Gape.
Pansamantalang sinuspende muna ang face-to-face class sa pribado at pampublikong paaralan sa bayan ng President Quirino sa Sultan Kudarat simula ngayong araw hanggang Marso 27 dahil sa sobrang init na nararanasan ng bayan. Ito mismo ang kinumpirma ni President Quirino, Mayor Katrina Florida Sandigan matapos ang report ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na makakaranas ng sobrang init ng panahon ng bayan nitong susunod na araw. Layunin umano na sabing hakbang upang maprotektahan ang kalusugan ng mga kabataan sa kabila ng init ng panahon. Sa halip na face-to-face class, pansamantalang ipapatupad muna ang modular distance learning sa lahat ng mga estudyante. Napag-alaman na sa ngayon 36 hanggang 37 degrees Celsius ang init na nararanasan ng mga residente. Yan ang ulat ito sa Brigada Jed Sebanes Gap in the Heart of Changing Lives, Brigada News. Love for Justice Fun Run nagmalampuson sa Cagayan de Oro City. Libuan ka mga individual ni salmot sa maong aktibidad. Ibrigada mo, Jackie Paclar. 4, 3, 2, 1! Bring it, runners! Bata, batanon ug mga hamtong og pamilya ang misalmot sa Justice for Love Fun Run nga gipasiugdahan sa Integrated Bar of the Philippines Misamis Oriental Chapter. Gikan sa Cusco Kagawasan padulong sa Rio de Oro Boulevard, Cagayan de Oro ang gidagan sa mga misalmot sa 3K og 5-kilometer run. Sa listahan sa IBP Misamis Oriental Chapter, ana sa 1,200 ka mga individual ang mipartisipar sa maong aktibidad. Tumong sa maong kalihukan nga makatigom ang IBP Misamis Oriental Chapter og pundo aron makapadayon sa ilang pag-supplement sa ilang mga outreach program ingon man pag-promote sa maayong panglawas. Actually, ang tumong tingwa ni kay sa supplement sa among mga out programs o uban pa nga mga programa o both sa organizers sa IDP Misamis Oriental o ang Philippine Association of Court Employees. Pero secondly, of course, promote na sa good health, exercise, and also to have fun. So, muna na, active karon. Salamat ko sa nanambong. There are 1,200 kabuk ang nag-register. So, salamat sa sana nagsuporta. Kaabag sa Justice for Love Fun Run ang Maxan Herbal Blend Coffee Mix, masarap araw-arawin og Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Balay nga kabalhinan sa pamilya sa magsuong namatay sa Lupon, Davao Oriental, planchado na. Inahan mapasalamaton sa tabang kanila. Ibrigada mo, Rene Canoy. Nahuman na ang bag-ong balay nga kapuy-an sa pamilyang Dumdum kinsa nagbangutan sa trahedya nga niabot sa ilahang pamilya. Plastar na ang balay nga kabalhinan sa pamilyang Magsuon nga namatay sa Lupon, Davao Oriental pinaagi sa pagtambayayong sa Brigada Mati kauban ang team pabahayanihan ni Pastor Ruben Colmo nga gikalangkuban sa kapulisan gikan sa Davao Oriental Police Provincial Office og Lupon Municipal Police Station. Din na-renovate na ang daot nga balay nga gitanyag nga ilang kapuy-an sa Purok Paglaom, Barangay Bagumbayan, Lupon. Mato ni Pastor Colmo, gibutyag nini nga walay pamilyang maglisod og magpuyo sa lugar nga delikado. Wala may kinahanglan yun nga maglisod, no? Walay kinahanglang magpuyo sa kana bitong lugar nga dili safe o kaha magantos. Ang kinahanglan lang yun naagyud tayo heart, no, which is kada bitong mo care sa atong isig katao kay we are here for each other. Hindi man ta para, no, we cannot live a life nga kanang kitang-kita kay we will be living empty lives. Sa pikas bahin naatupan na og nabutangan na og mga bungbong, bintana og nataura na usab og mga pultahan pinaagi sa kwartang nalikom sa Brigada Mati gikan sa mga suking tigpaminaw og mga followers niini sa 103.1 Brigada Mati Facebook page nga miabot sa 44,000. Atol sa pagbisita sa Brigada Team sa lamay sa magsuong Prince og Irish kagahapon, mapasalamaton ang inahan nga si Mary Grace Dumdum tungod laraw nilang dili na gyud sila mamalik silang balay asa namatay ang ilang duha ka mga anak. Salamat ko sa inyo og sa nagtabang sa amoa ug sa inyong tanan. Salamat ug kang Pastor Ruben Colmo. Salamat kaayo. Kung wala mo wala gyud ka balhinan. Salamat kaayo sa inyong tanan.
Report gikan sa Lupon, Davao Oriental in the heart of changing lives. Kini si Brigada Rinicanoy, Brigada News. Padayon gihapon ang Kabrigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang. Alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamo magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 00005576071. Alang sa in-kind donation, ipadala kini sa Brigada Complex na nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao ka na ang naglangko sa mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Dil Bartolaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.